Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome to Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama nyo sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Kaya po kayo wala nakikitang commercial dito. Handog ko sa inyo straightforward information. Walang halong sarswela o mga clickbait titles or videos. At ngayon pag-usapan po natin ang pinakamainit na balita sa boxing, ang demanda o asunto na sinampa ng Amerikanong boksingero na si Devin Haney kontra sa Amerikanong boksingero na si Ryan Garcia. Pag-usapan po natin sa lengguwaheng inyong maintindihan, walang terminong legal, ano ang nilalaman ng nasabing demanda at meron bang basihan ang nasabing demanda. Ito na ba ang bagong trend sa boxing na kapag ikinatalo, ang iyong pangontra ay demanda sa boksingerong gumulpi sa iyo? Pag-usapan po natin yan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan, Atty. Ed Tolentino ang inyong lingkod. Pag-usapan po natin ang isang mainit na balita, ang demanda o asunto na sinampa ni Devin Haney kontra kay Ryan Garcia. Diyan po sa New York, sinampa ang nasabing kaso. Ano ang nilalaman ng kasong ito at bakit nagdemanda si Devin Haney? Para higit po nating maintindihan mga kaibigan, gagamit lang po tayo ng usapang barbero na lengguwahe. Walang legal na terminology. Well, alam nyo, nag-ugat ang demanda nito doon sa April 2024 na laban ni Devin Haney at ni Ryan Garcia sa New York. Naglaban po sila sa New York, kaya po doon sinampa ang demanda sapagkat sa New York nanggaling o nagsimula ang laban. Sa labang ito mga kaibigan, nanalo si Ryan Garcia, bugbog sarado si Devin Haney at ilang beses na bumagsak. Nanalo by decision si Ryan Garcia. Pero itong decision na ito mga kaibigan, ay sinet aside o binaliwala ng New York State Athletic Commission. Ito po ang komisyon na nag-regulate sa nasabing laban. Ayon po sa New York State Athletic Commission, baliwala o set aside ang desisyon sapagkat napatunayan na gumamit ng performance-enhancing drugs si Ryan Garcia. So meron pong nakitang droga sa kanyang sistema na umuni nagpalakas sa kanya at bawal po ito. Kaya sabi ng komisyon, baliwala na o set aside na yung panalo ni Ryan Garcia kontra kay Devin Haney. At dahil sa findings na ito, na muli gumamit ng PEDS o Performance Enhancing Drugs itong si Ryan Garcia, nagsampa ng demanda si Devin Haney. Ang mga charges na sinampa ni Devin Haney ay mga sumusunod. Number 1, sabi niya, breach of contract. Ang breach of contract mga kaibigan ay hindi pagsunod doon sa inyong kontrata. Ano po ba itong kontrata? Ito yung contract to fight ni Haney at ni Garcia. Sabi ni Devin Haney, hindi nakasaad sa ating fight contract na pwede kang gumamit ng performance-enhancing drugs. Ganun lang po kasimple yun, sabi ni Devin Haney. So, gumamit ka ng performance-enhancing drugs, hindi mo sinunod yung ating kontrata sapagkat wala tayong ganyang estipulasyon. Now, nagsampa rin po ng kasong fraud o panggaganso itong si Devin Haney. Ano ang panggaganso na nangyari? Sabi ni Devin Haney, ang usapan natin, 140 pounds. Ito ang maximum weight limit ng super lightweight o junior welterweight division. Pero nag-overweight po itong si Ryan Garcia, around 143 pounds. So sumobra sa timbang. Ang sabi ni Devin Haney, hoy Ryan Garcia, ako'y pinaniwala mo na you will meet 140 pounds. Wala ka naman palang balak na i-meet yung 140 pounds. Talagang dinaya mo ako, sabi ni Devin Haney. Yan ay panggaganso or fraud. Now, pangatlong asunto is battery. Ang battery po, hindi po ito yung nilalagay na battery sa kotse, ano po? O yung battery sa cellphone, hindi po. Ang battery ay assault o pambubugbog. Binugbog daw siya ni Ryan Garcia at dahil dito, syempre, na-depress siya, nalungkot siya, at sa tingin niya, hindi tama yung naging pagbubog sa kanya ni Ryan Garcia. At dapat dito ay magbayad ng damages itong si Ryan Garcia for breach of contract, for fraud, and battery or assault. Dapat dito, magbayad daw ng damages si Ryan Garcia kay Devin Haney. Now, for the record, si Oscar De La Hoya ng Golden Boy Promotions ay kasama po sa asunto. Pero iba po ang aspeto ng charges kay Oscar De La Hoya. Sapagkat kay Oscar De La Hoya, humihingi ng full accounting itong si Devin Haney sa naging reimbursement ng kanyang training expenses. Kasi sabi niya, entitled ako to 40% reimbursement, around 47% to be exact. Tingin niya, mukhang hindi tama ang accounting ni Oscar De La Hoya. So, iba
ang aspeto ng demanda kay Oscar De La Hoya. Mas matindi yung kay Devin Haney na isinampa kontra kay Garcia. So, ang tanong mga kaibigan, meron bang basihan itong mga charges na ito at ito ba ang magiging trend sa boxing na kapag ikay talo, magdemanda ka na lamang sa iyong kalaban? Yan po ang ating pag-uusapan sa next chapter ng Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan. Ating pong himayin ang naging asunto ni Devin Haney kontra kay Ryan Garcia. At bakit ba tila pinagtatawanan ng mga boxing fans itong si Devin Haney dahil sa kanyang nasabing asunto? Well, ating pong himayin mga kaibigan. Number 1, sabi niya, kung maalala nyo, sabi niya fraud o panggaganso ang kanyang isinampang asunto. Hindi daw nagbalak talaga si Ryan Garcia na i-meet yung 140 pounds. So, intention talaga ni Ryan Garcia na maging overweight sa nasabing laban. Okay, overweight nga si Ryan Garcia. Pero mga kaibigan, doon sa nangyaring pagtimbang na sobra ni Ryan Garcia, merong opsyon si Devin Haney na i-cancel na lamang yung laban. Being the defending champion, at dahil nga overweight si Ryan Garcia, meron pong karapatan si Devin Haney na wag na lamang lumaban. Pero ano nangyari? Nagkaroon ng side agreement ang dalawang boksingero. Ang sabi ni Ryan Garcia, babayaran na lamang kita, Devin Haney, around 1.3, 1.5 million dollars para i-okay mo yung aking sobrang timbang at matuloy ang ating laban. So, pumayag si Devin Haney. So, lumalabas itong additional agreement na ito, pwede mong sabihin na supplemental agreement sa kanilang fight contract, mga kaibigan. Pumayag si Devin Haney. So, nasaan ang panggaganso? Maaring meron ngang panggaganso, maaring wala talagang balak si Ryan Garcia na imitang 140 pounds. Pero, nung malaman mo yung panggaganso, pumayag ka, nag-consent ka, okay lang, basta bayaran mo ako. So, yan po naging situation dyan. So, wala na yung panggaganso kasi pumayag ka eh. Pumayag ka na bayaran ka na lamang ng milyones para i-okay ang laban at i-okay ang sobrang timbang. So, in a way, parang wala na yon. Ngayon, pangalawa, breach of contract. Dahil daw po wala sa kasulatan na gagamit ng performance-enhancing drugs itong si Ryan Garcia. Alam nyo, yung paggamit ng performance-enhancing drugs, yung pinagbabawal ng New York State Athletic Commission. Yung komisyon ang nagsasabing bawal yan. At naparusahan na si Ryan Garcia dahil sa ginawa niya. Number 1, nirevoke o sinuspend muna ang kanyang lisensya na lumaban. Mahigit 1 taon ng suspension at pinagmulta rin ng milyones itong si Ryan Garcia. So, in a way mga kaibigan, yung breach of contract na yan ay napagdusahan na. Naparusahan na itong si Ryan Garcia. Suspended ang kanyang boxing license at siya po'y ginawaran ng mabigat na penalty o fine ng New York Boxing o State Athletic Commission. So, in a way, napagdusahan ko na eh. Naparusahan na ako, nagbayad na ako ng fine. Ano pa ang gusto mo? Ano? Ngayon, ito nakakatawa, yung pangatlong asunto, yung battery, yung pambubugbog na ginawa daw umano ni Ryan Garcia kay Devin Haney. Hello, boxing yung laban nyo. Ang laban nyo magsusuntukan kayo. Talagang mabubugbog ka. Assault, talaga may assault. Ano? Ngayon, ang sinasabi niya, hindi kasi treacherous yung assault mo eh. Come on, talo ka talaga eh, bugbog ka eh. Yung kakapiranggot na peds, I don't think it really contributed. Talagang talo ka, Devin Haney. You were really bugbog sarado. Yun ang kaya pinagtatawanan ng marami, nalulungkot ka kasi nabugbog ka, napahiya ka sa buong mundo. Yun ang consequences. Boxing eh. Ano nga akala mo yan? Chess? O fencing? Kumbaga sa chess, magpapalitan lamang kayo ng pyesa o fencing, magtuturukan lang kayo ng ganyan. Boxing to, talagang mabubugbog ka. Ano? So, medyo nagiging katawa-tawa itong demanda ni Devin Haney. Sabi nga po ng mga eksperto, bakit hindi ka na lamang humingi ng rematch? Kapag na-reinstate na si Ryan Garcia, maglabang agad kayo at doon sa lona, ayusin nyo na yung away nyo doon sa ring. Masamang konsepto na kapag ikay natalo, magdidemanda ka at hihingi ng damages perwisyo. Lalo na sa mga actuations ni Ryan Garcia na kung saan pinagmulta na siya, sinuspend ng license niya, etc. At kung saan pumayag naman si Devin Haney na lumaban kahit sobra sa timbang itong si Ryan Garcia. So, medyo nakakatawa itong demanda nito mga kaibigan. Tanungin natin si Devin Haney, kung ikaw ay nanalo sa labang ito, do you think
magdidemanda ka kahit na sobra sa timbang, kahit na gumamit umano ng performance-enhancing drugs, itong si Ryan Garcia. Kung nanalo si Devin Haney, magdidemanda ka ba? Palagay ko, hindi. Suma total, talo siya, bugbog sarado siya, napahiya siya, kaya siya nagdemanda. Ito ang kanyang paraan para maisalba ang kanyang imahen. Wala na. Suspended na nga si Ryan Garcia. Binalik na nga yung titulo sa'yo. Binaliwala na nga yung desisyon. Ano pa ang gusto mo? So, nagiging katawa-tawa itong si Devin Haney, mga kaibigan. So, yan po, mga kaibigan. Ang ikangay overview nung naging demanda ni Devin Haney kontra kay Ryan Garcia. Who knows? Who knows? Ang nakasaad po dito ay batas ng Amerika o batas ng New York ang masusunod. Tingnan natin because we have seen weird cases in the United States which were decided in favor naman ng complainant. Kaya lang sabi ko nga, nakakatawa ito sapagkat ito ba ang bagong trend sa boxing? Pag natalo, para kang crybaby, magdidemanda ka. Pag talo, okay lang. Pero pag panalo, okay lang. Pag talo, demanda kita. Medyo katawa-tawa, mga kaibigan. So hopefully, naintindihan po ninyo na ilagay natin sa proper perspective sa lengguwahe ang inyong maintindihan itong naging asunto ni Devin Haney kontra kay Ryan Garcia. At yan po ang buod ng ating Boxer Shorts for today. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-subscribe, patuloy na pagtutok dito sa ating munting YouTube channel. One-man flight po ako, mga kaibigan. Ako lang po mag-isa. But despite being a one-man crew, we try to deliver sa inyo some weekly episodes. Marami pa tayong pinag-uusapan. Huwag kayong mag-alala. Casimero, yung susunod na laban, pag-uusapan natin yan. Beterbiev versus Bivol, pag-uusapan natin yan. Until then, ako po si Tony Ed Tolentino nagsasabing, walang personalan, buntalan lang.